Okay, magandang araw sa inyong lahat. So, welcome again to the channel. So, welcome to Alchills TV and also to Tito Vibes. So, kasi ipopost ko to sa YouTube channel ko, then sa Facebook page. So, for today's video, yung pag-uusapan natin is another sound card na na-receive ko nung nakaraang linggo lang na sample. Dahil nag-affiliate kasi ako sa TikTok sa mga supplier ng sound card. So sa nakikita nyo, ito na yung sound card. So may unboxing video na ako na pinost din dito nung nakaraan. So kasama ko yung anak ko. And then pasensya na kayo sa background ko ngayon, medyo magulo. Kasi nga doon dito banda may mga gamit ako inilagay na ginagamit ko sa nag-live selling ako tuwing hapon. So ngayon, gawa muna ako ng video, then pagkatapos ito live selling na naman or magbibenta na naman tayo sa TikTok. So, pero ngayon yung pag-uusapan natin is tungkol sa F999 na live sound card. So, para na tong full review ng sound card na to kasi nga nung nakaraan, ano lang yung pinost ko, unboxing. So, ngayon pag-uusapan natin yung sound card at yung mga kasama pa doon sa package na natanggap ko nung nakaraang linggo. So, sa sound card na to, this is again the Bonkyo F999 live sound card. So, pwede ito magamit sa pagla-live stream, video recording, sound recording, or kahit pagbibideo okay lang sa bahay. So, pwede magamit yung sound card na to. So, sa sound card na to, lapit lang ako ng konti. So, meron kang 16 sound effects na pwedeng magamit. Then, dito banda sa itaas, sa taas lang ng sound effects, meron siyang 8 modes or voice filters. So, meron din tong primal sound mode, recording studio mode, pro, pop, MC, karaoke mode, and then yung electric sound. And then yung voice changer. So, sa voice changer, may 4 na boses kang pwede mo pagpili-pilian. Yung female voice, male voice, yung lolly voice, saka yung monster voice. So, yan yung 4 na pwede mong magamit sa voice changer. And then, yung sound card na to, meron din tong denoise. Yung noise cancellation feature ng sound card na nakaka-cancel out niya yung mga sobrang taas na frequency or sobrang ingay na mga tunog sa background mo. So, pera na lang kung malapit talaga yung nagsasalita or nag-iingay. So, hindi nyo na masyadong makakancel yun. Maririnig na talaga sa live mo or kahit nag-recording ka. And then, meron din tong ducking. So, yung ducking, ito naman yung feature na pag nagsasalita ka, then may background music ka. Yung background music mo ay hihina. Then, pag tumigil ka na magsalita, lalakas ulit yung background music mo. So, yan naman yung ducking. And then, meron din tong mute, eliminate. So, yung function naman ng eliminate, kunyari may background music ka, then may kumakanta. Yung background music mo is music talaga may kumakanta. So, pag pinindot mo yung eliminate, ika-cancel out niya yung vocals. Yung maririnig is yung instrumental na lang. So, hindi siya gumagana sa lahat, pero dun sa mga kanta na maliwanag talaga yung clear, yung recording na naririnig talaga yung boses ng kumakanta din, clear din yung instrumental. So, dun gumagana talaga siya. Naka-cancel out talaga yung vocals ng music. Then yung natitira is instrumental na lang. So, yun yung function ng eliminate. And then, meron ka na ritong control ng treble, mid, tsaka bass. And then, yung control ng record. So, yung record, again, ito yung knob na pag nagla-live ka or nagre-recording ka, ito yung knob na wag mong kakalimutan. Ilagay mo na lagi sa maximum para yung live mo or yung sound or yung video recording or kahit sound recording or kahit yung pagkakaraoke nyo sa bahay ay may tunog. Kasi pag ito ay naka-zero out, so walang tunog na lalabas sa recording, live stream, or kahit nagkakaraoke kayo sa bahay, walang tunog na lalabas. So, lagi nyo na lang ilagay ito sa maximum. And then, yung pinaka-last na knob dito, ito naman yung control, yung kagandahan dito. Ito naman yung control ng sound effects. So, kung masyado kang nalalakasan sa sound effects na
pinoproduce ng sound card na to, pwede mo itong makontrol dito. Pero hindi naman ganun kalakas kasi yung sound effects ng sound card. So, ilagay mo na lang siya sa maximum para malakas yung sound effects pag nagla-live ka or nagre-recording ka. And then, dito banda, ito naman yung parang equalizer niya. Na pag naka-on to, then may music o nagsasalita ka, yung mga ilaw dito, nagtataas baba. And then, ito naman yung control ng monitor. Yung monitor, ito naman yung naririnig mo na sound na pinoproduce ng sound card. So, dito mo naman monitor yung sound na inalalabas niya sa live mo or sa recording mo. Then, yung kabilang knob is for the accompany. So, dito naman sa background music. So, kung may background music ka, dito mo naman makokontrol yung sound niyan. Dito. Okay, so yun yung function ng sound card. So, simple lang din naman siya. So, wala ka nang masyadong kakalikutin dito. At, yung isa pa na magandang feature, punta naman tayo sa input tsaka output. So, sa input-output, dito naman tayo sa likod. So, dito naman sa likod, pwede kang mag-connect ng dalawang condenser microphone. Yung dito. Then, headset, then yung earphones, and then accompany. And then, dito pwede kang mag-connect ng dalawang cellphone na pang live. May live 1 tsaka live 2 siya. And then, yung isa, pwede kang mag-connect ng pangatlo microphone. Dito naman, may dedicated input naman siya para sa dynamic mic. So, pwede kang mag-connect ng dynamic mic dito or pwede ka rin mag-connect ng instrument. So, gitara man yan, keyboard, so pwede mong i-direct connect dito. 1/4 inch or 6.35 mm yung jack. So, pwede dito. Then, dito naman yung kung i-connect mo siya sa PC or laptop, yung OTG PC Live. So, dito ka naman mag-connect kung gagamitin mo yung sound card sa laptop or PC. And then, yung kabila, yung pinaka-last is for charging. So, USB Type-C na yung kasama nitong charging cord. So, mabilis na itong mag-charge. So, yan yung input-output, then full yun yung specification ng live sound card na F999 ng Bonkyo. And then yung isa pa na magandang feature nito is yung sa likod. Easy access yung battery dito. So dito mo siya tatanggalin. So if in case na in the future sa katagalan nasira yung battery, so hindi ka na mahihirapang tanggalin. So madali mo lang matanggal, then madali mo ring palitan. Kasi yung battery nandito lang. Hindi ka guys sa ibang sound card na nasa loob talaga na i-unscrew mo lahat ng screw dito sa likod bago mo ma-access yung battery. So, ganun kadali mapapalitan yung battery nito. Na may nabibili na rin namang mga battery nito, dalhin mo lang yung sample, punta ka sa mga electronic shop, meron na ring available niyan dito, rechargeable battery. Okay, so, yan yung sa sound card. So, punta naman tayo sa mga kasama niya sa packaging. So, ito naman yung microphone holder. So, clip na siya. So, mas madali na siyang ikabit. Hindi ka na mag-screw pa sa gilid. So, mas madali na siyang ikabit kasi naka-clip at secured na secured pa. Kasi yung tigas ng clip, oh. And then, may ano pa, yung magic tape na pwede mong ayos sa mga kable, especially dun sa kable ng condenser microphone. Then may C-clamp din nakasama. Yung nagandahan ko dito sa C-clamp na to ay pwede mong ilipat yung arm dito sa taas, pwede mo ditong ilagay or dito sa gilid. Ililipat mo lang yung screw na to. So, pwede siyang malipat. Lipat mo dito, then pwede mo nang paganyan. Dito mo itutusok yung arm. Pwede mong ilagay sa table na nakaganyan kasi pwede din naman dito at pwede rin naman ganyan. Dito naman sa taas. And then, tingnan mo naman yung C-clamp na kasama niya. So, matibay. Plastic lang siya. Pero, solid na plastic. Hindi kagaya ng ibang arm na maliit lang yung C-clamp na kasama. So, dito, flat na flat. Kapit na kapit talaga to sa mesa or kung saan mo siya ikakabit.
Then next is the condenser microphone. So yung condenser microphone na kasama is the Bonkyo M998. So yung condenser microphone naman to may kasamang noise suppression. So may aside from na yung F999 is may denoise or your noise cancellation, yung condenser microphone na kasama or yung M998 na condenser microphone ay meron din siyang noise suppression. So kahit medyo or kahit malapit ka pa sa electric fan pag nag-live ka kung wala kayong aircon, so hindi niya madaling makapture yung ingay or hangin na nanggagaling sa electric fan. So ganito lang yun sa pag-click. Madali lang naman. Yan. So ang ganda pang tingnan kasi kulay puti din naka-clamp. So yan yung kasama niyang microphone, yung M998. And then yung cord. So singhaba lang din naman to ng ibang condenser microphone na jack na kasama. Pero mas maliit siya. So hindi siya bulky tingnan. Yung kasamang jack na pang condenser microphone. And then meron siyang dalawang cable na 3.5mm. So yung isa, ito yung pwede gagamitin mo na pang connect papunta sa cellphone na gagamitin mo na pang live. Or pwede dalawang cellphone na gagamitin mo na pang live. Or yung isang cellphone pang live, din yung isang cellphone ay pang company music mo. Then direct connection naman dito sa likod. So may dalawa ka na. Then USB Type-C na rin yung kasama niyang charging cord. So USB Type-C na. So fast charging na rin siya. So yung charging time niya pala is 1 hour. Then yung usage hour niya is 3 to 4 hours. And then yung isa pa kanina sa na-mention ko, Bluetooth ready na siya. So yung accompanying music mo, pwede mo siyang i-connect via Bluetooth para yung less wires ka at malinis tingnan yung sa mesa mo. And then ito yung kasama niyang arm. Yan, kulay white din. So maganda rin tingnan kasi sa akin maganda tingnan kasi mga gamit ko puro black. So maganda may contrast na kulay. So maganda siya tingnan at malinis yung kulay white talaga. Malinis tingnan. So hindi siya ganun kahaba pero saktuhan lang. Na pag inilagay mo siya sa table, medyo ilapit mo na lang siya na malapit ka din, malapit din, ma-adjust mo siya na mailalapit mo sa bibig mo yung condenser mic. So then matibay din siya, matigas, maganda yung spring niya. So, matagal din ito masira. Yung mga ordinary nga na kagaya ng nasa BM800 ko buhay pa hanggang ngayon, medyo na loose thread. Pero pinalitan ko lang ng screw. Ito, tatagal talaga ito, matibay. Saka maganda talaga yung kulay puti. Palagay ko nga yung isa, pipinturahan ko rin ng puti. Then may libre pang earphones na kasama sa package. Pag binili mo yung set na Bonkyo F999 live sound card na kasama na yung M998 na condenser microphone. So may kasama na siyang earphones. So yun lahat nakasama ng package, and then yun yung function. So try ko naman pagkita sa inyo pag kinonect na natin at sound check. Okay, so ito na yung connection ng sound card natin. Ito na yung sound din na pasample natin ngayon para marinig nyo yung sound na pinoproduce ng sound card. So ngayon, nakakonect ako sa cellphone ko pang live. Teka lang, ayusin ko lang. Yun, sa cellphone ako nakakonect ngayon. So yung connection ng sound card papunta sa cellphone. So dito ka magko-connect again gamit yung 3.5mm na jack na kasama ng F999 na live sound card dito sa Live 1. Then papunta sa cellphone mo dun sa kung saan ka nagpa-plug ng earphones. So kung yung cellphone mo ay wala ng dedicated input para sa earphones, then naka USB Type-C na, kailangan mo lang ng adapter na yung male part is USB Type-C. Then yung female part is 3.5mm na pwedeng pagsaksakan ng jack na 3.5mm. So ganun lang na adapter yung kailangan mo para makonect mo siya sa cellphone mo kung wala siyang dedicated input para sa earphones.
So ito na yung sound ngayon, naka-primal sound mode ako. So kahit mag full reverb ako, wala kayong maririnig. So yan yung sample. Then sa voice changer naman, ayan. So ito naman yung female voice na unang boses na pwede mo magamit sa pagla-live. Then ito naman yung pangalawa, yung male voice. Yung lally voice naman, ito naman yung parang duwende naman yung boses mo. Then yung monster voice. So yun naman yung monster voice na parang demonyo yung sound na boses mo. So yun yung apat na boses na pwede mong mapagpilian at magamit sa voice changer mode ng sound card. So again, may 16 sound effects to. I love it! You guys are so great! Awesome! Yun yung 16 sound effects na pwede mo magamit pag nagla-live ka. So then again, meron siyang 8 modes or voice filters na pwede mong magamit. So meron siyang again Primal Sound, Recording Studio, Pop, Pro, MC, Karaoke mode, Electric Sound, then the voice changer. And then kung nagka-karaoke ka or kumakanta ka pa sa live mo, then kumukuha ka ng background music mo sa YouTube. So again, pwede mo siyang i-connect 2 ways. So yung una, dito sa accompany instrument, gamitin mo yung 3.5mm na jack. So yung kabilang dulo ng 3.5mm na jack is i-connect mo dito sa accompany instrument, then yung kabilang dulo sa isang cellphone or tablet man or laptop na gagamitin mo na pang background music. Or pwede mo siyang i-connect, yung pangalawa na connection is the Bluetooth connection. So pwede mong i-on yung Bluetooth, then i-connect mo yung second device na gagamitin mo na pang background music via Bluetooth, kagaya nito. So i-connect ko yung TV namin, yung naka-on na siya ngayon, naka-YouTube siya. So i-connect ko yung TV namin via Bluetooth na pang background music. Ayan. So via Bluetooth yung connection mo ngayon para sa background music mo. So kung gusto mo naman na pag nagsasalita ka ay nag-fade yung background music mo, pag nagsalita ka, then pag tumigil ka magsalita, babalik yung music, pindutin mo lang yung docking. Yan, pag naka-on yung docking, ganyan yung mangyayari. Pag nagsalita ka, hihina yung background music mo, then pag tumigil ka magsalita, babalik naman siya. Yan, para kang DJ. So hindi siya totally nawawala. Pakinggan mo, meron pang music na mahina. Nag-fade lang siya, hindi siya totally nawala. Then pag tumigil ka magsalita, babalik na naman siya ulit. Okay? So yan. And then, kung i-connect mo naman siya sa PC, again, dito ka mag-connect sa OTG PC Live. Then kung gusto mong gumamit ng dynamic microphone instead of the condenser microphone na kasama niya na M998, so dito ka naman mag-connect, or pwede ka rin mag-connect dito ng gitara kung gusto mo na may accompany instrument ka talaga, na tumutugtog ka ng instrument. So pwede mo siyang i-connect dito sa may dedicated slot or input ng dynamic microphone. So pwede ka mag-connect ng jack dito ng gitara or keyboard man yan. So again, ganyan lang kasimple. Pag isang cellphone lang yung gagamitin mo na pang live. So ito, naka-headset ako ngayon. Headset yung ginamit ko, hindi yung earphones na kasama kasi nga hindi ako sanay sa earphones. So ganito lang yung connection. Ito yung pang dynamic microphone na jack. Dito ka magko-connect, condenser dynamic microphone tuloy. Pang condenser microphone na mic dito. Then yung pang monitor mo, connect mo sa earphone. And then yung third na wire is live 1 papunta sa cellphone na gagamitin mo na pang live. Kagaya ng sa akin ngayon. Then yung second device na gagamitin mo, pwede mo lang siyang i-connect via Bluetooth para less wire dito sa likod. Okay? So ganun lang kasimple, i-connect yung sound card, kahit anong sound card pa, ganyan lang naman yung connection yan. Mapa V8 man yan, F998, X60 or kahit DJ20, pag ganyan lang din yung connection. Tatlong wires lang lagi yung pwede mong i-connect
And then yung pang second device na gagamitin mo na pang background music, pwede na siya via Bluetooth. So again, the condenser microphone, pang monitor mo na earphones or headset, i-connect mo sa earphones. Then yung papunta sa live mo, sa cellphone na gagamitin mo na pang live, i-connect mo sa live 1 or sa live 2. So kung dalawang cellphones yung gagamitin mo, kunyari nagla-live ka sa Facebook, then nagla-live ka rin sa TikTok, pwede mong pagsabayin yan. I-connect mo yung isa sa live 1, yung isa sa live 2. Pero lagi yung pang background music mo, separate siya. Pwede mo siyang i-connect via a company dito sa likod, direct connection, or via Bluetooth. Huwag na huwag kakalimutan kasi maraming nagkakamali dyan, isang cellphone lang yung ginagamit nila at wala daw background music na naririnig. So kailangan may pang background music ka talaga na device. Separate sa cellphone na gamit mo. Pwera na lang kung magla-live ka sa PC or laptop. Kasi sa PC or laptop, pag kinonect mo siya dito sa OTG PC Live at pag sa laptop ka kasi nag-live stream, so gagamit ka ng software gaya ng OBS. So sa OBS, pwede mong iset yung mic mo, then yung output sound mo manggagaling sa sound card. So pwede mo siyang i-set sa settings. So pwedeng hindi ka na gumamit ng isa pang device na pang background music. So pwede na sa laptop mismo, sa kabilang window mo, open ka ng YouTube or Spotify, then pwede nang iisa na lang yung background music. Maka-capture na yun ng software na gamit mo pang live stream sa PC or sa laptop. Okay, pero pag cellphone yung gamit mo na pang live, kailangan mo talaga ng isa pang cellphone, tablet, laptop na pang background music or kahit sa TV pa. Kagaya nito ng setup ko ngayon, naka-Bluetooth yung TV namin dito sa sound card na pang background music ko. Galing sa TV. Via Bluetooth din. Okay? So, kahit sa sound card, again, ganun lang din naman yung setup. So, hanggang dito na lang siguro yung video natin for today. So, thank you so much sa pag-stay hanggang dito sa dulo. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, so hit mo na lang yung subscribe button dyan sa baba. Or pag sa Facebook mo to pinanood sa page ko, so kung hindi ka pa nakafollow, please follow my page Tito Vibes para makapagpatuloy pa tayo makapag-download ng mga ganitong video na makapagbibigay sa inyo ng tulong paano mag-set up ng mga sound card or kahit anong videos pa na maaaring makapagbigay sa inyo ng informasyon. So again, hanggang dito na lang. Salamat sa pag-stay hanggang dito sa dulo. So thank you so much. Stay safe, take care, have a good day, and ciao. Bye-bye.